Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagbabakita ng Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang
pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako at maging ang mga paganong bansa. Kinakatawan ng tatlong pantas ang mga paganong lalapit sa liwanag ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman, niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasalalay na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagian. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahantog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sinasabi ni Pablo na dahil kay Kristo Jesus, ang mga hentil ay naging kabahagi ng mga Hudyo sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem, kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Diyos, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip
na huwag silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan at ngayon ay ang pagdiriwang ng tinatawag nating Epifania o Epiphany. Ang sa Tagalog ay ang pagpapakita ng Panginoon. Nakita ang Diyos, nagpakita ang Diyos sa tao. Sa mga taong ang turing ng iba ay mga pagano o hindi nila kauri, pero sila ay binigyan ng pagkakataon na makita ang Diyos para sumamba. Sa ating kwento sa araw na ito, hindi po ito yung tinatawag natin na mga three kings, no? Kasi nakikita natin sa mga ayos, no, sa Belen. Ngayon maraming bumabati ng mga happy three kings, pero muli, no, itong tatlong pantas na ito o wise men ay hindi naman talaga mga hari. Bagamat sila po ay mga itinuturing ng mga may sinasabi sa lipunan, sila ay matatalino, pero ito nga po yung magandang mapagnilayan natin. No? May dalawang grupo ng mga tao ang naghahanap kay Jesus. Dalawang grupo. At kailangan natin makita, masuri kung nasaan tayo sa grupong ito upang tayo po ay mas magabayan. Yung grupo ng mga pantas, sila yung sabi nila, ito yung mga nag-aaral ng mga bituin, mga bagay sa kapaligiran natin. Matatalino ang mga ito. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung matalino. Matalino ba o nagtatali-talinuhan lang? May alam ba o nag-aalam-alaman lang? Magkaiba kasi ang isang taong matalino kaysa yung ang tingin lang sa sarili ay maraming alam. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. May alam ba yan? O alam lang matulog pag misa? Samantala, yung isang grupo naman ay grupo ni Herodes. At ipinatawag niya yung mga eksperto din sa kanyang nasasakupan. Yung mga pantas, matagal na nilang pinag-aaralan ito. Matagal na lang inaalam itong tungkol sa narinig nilang ito. At mayroong kakaiba sa paglitaw ng isang tala. Kaya nga sinundan nila ito, no? Content trivia. Kailan ba lumitaw yung tala? Kailan lumitaw yung tala? Sa tingin ninyo? Ayan, yun, di ba mayroon tayong between, yan. Kaya dapat din, hindi lang tayo basta nag-aayos ng Belen. Kasi lahat ng nasa Belen, maliban na lang kung ano-anong pinaglalagay natin sa Belen, pero yung basic no, na nandiyan dyan sa Belen, dapat nalalaman din natin yung mga simbolo, mga kahulugan. Lumitaw yung tala ng ipinanganak si Jesus. Base sa binasa natin mga ebanghelyo noong araw ng Kapaskuhan, lumitaw yan nung ipinanganak na siya. At yun yung naging gabay ng iba pang mga tao para magtungo sa Belen at makita ang sanggol na isinilang. So, nung lumitaw ang tala, nakita ng mga pantas at hinangad nilang sumamba, hindi lang basta makita, hinangad nilang sumamba sa sanggol na ipinanganak. Natatawagin nga nilang, o sa kanilang kaalaman, Mesiyas. Hindi sila mga Hudyo, ha? Pero sila po ay nagtungo para makita
ang Mesiyas, ang magiging hari ng Israel. Pumunta sila para sambahin. Samantala, itong grupo ni Herodes ay hinahangad din na makita ang sanggol na ipinanganak sa mismong kanyang nasasakupan, pero sa kasawiang palad, kahit alam na nila kung saan ipinanganak, hindi pa rin nila pinuntahan, hindi pa rin nila sinamba. Bagamat sabi niya, sabihin niyo sa akin kung saan ipinanganak para ako rin ay makasamba. Nasusundan po ba? Yan. So yung grupo ng mga pantas, mula sa kanilang bansa, naglakbay, patungo doon sa kung saan ipinanganak si Jesus. Mula sa ibang bansa, nakukuha po ba? Gaano katagal yun? Kung maglalakbay sa paglitaw ng tala mula sa ibang bansa, gaano sila katagal bago sumapit doon? Hindi po yan sa isang gabi lang, lumitaw ang tala, dumating ang pastol, dumating ang mga pantas sa isang gabi. Yan. Umabot pa ng ilang taon, 2 taon, bago ito natagpuan. Nakukuha po ba kahit pa paano? Yung daloy ng kwento? Si Herodes at yung kanyang mga kasama, nandoon na mismo sa lugar na yan, pero baliwala sa kanila ang mga simbolo, baliwala sa kanila ang tala na gumagabay para magtungo doon. So, ano ba ang pwede natin matutunan? Kung gusto mong makita ang Diyos, kasi nagpapakita naman talaga ang Diyos. Magpapakita siya o makikita natin siya kung ang isang tao ay marunong bumaba sa kanyang sarili. Bumaba, magpakababa, umalis sa kanilang trono, umalis sa kanilang paniniwalang sila ang hari ng kanilang mundo. Kaya nga, di ba? Yung mga pantas, okay na sila doon. Pero para makita nila ang Panginoon, kailangan nilang lisanin ang kanilang bayan at maglakbay. Hindi madali yun. Maraming mararanasan along the way, pwede pang mga tulisan, masasalubong nila, dadaan pa sila sa mga borders. Pero sadyang sa paghahangad nilang makita ang Panginoon, umalis sila sa kanilang tinatawag nating comfort zone para makita si Jesus. Samantalang itong si Herodes, na natili sa kanyang trono, na natili sa kanyang palasyo, ni hindi lumabas, ni hindi nag-effort para puntahan yung kung saan ipinanganak ang Panginoon. Nasasakupan niya na yan. Pero dahil nga para sa kanya, siya lang ang hari. Kahit sa bansang Israel, sa mga Israelita, siya lang dapat ang hari. Kaya, nabigo siyang makita ang Panginoon. Hindi sa ayaw ng Panginoon, kundi dahil ayaw niyang bumaba sa kanyang kinaluluklukan. Kaya nawa, mga kapatid, mapagnilayan natin ito. Hindi nagtatago ang Diyos, nagpapakita ang Diyos, at makikita siya kung tayo ay marunong magpakumbaba. Kung bubuksan lang natin ating mga mata, ating pananampalataya, makikita natin ang Panginoon. Mukhaan, face to face. At ito yung magandang biyaya na nawa matanggap natin pagdating ng panahon. Kaya kung hindi ka gigising ng maaga,
kung hindi ka lalakad mula sa kinaroroonan ninyo sa mga bahay, kung hindi ka magtutungo, kung hindi ka magsisipag na maglakbay at gumising, hindi mo makikita ang Panginoon. At sana tayo mga naririto, nawa, pag-uwi natin, paglabas natin dito, may kakaiba tayo o may iba sa atin, no? May nangyayari o maramdaman mo may nangyari sa buhay mo dahil nakita mo ang Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ngayong dumadalangin kami sa iyo, Ama, upang maging karapat-dapat kami sa handog na ito. Ang ating itutugon, Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, matutunawa kami sa pakikinig sa bawat isa upang makaakay namin ang mga nawawala ng pag-asa at mga nasa kadiliman patungo sa liwanag na dulot ng isinilang ng manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan, maging buhay na instrumento nawa sila ng sinodalidad sa ating simbahan. Gabayan nawa nila ang mga mananampalataya sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, naway makita nila ang tunay at buhay na Diyos sa kanilang mga mabubuting gawa, at sa huli matagpuan nila ang liwanag ng kaligtasang dala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pumanaw na matamasa, nawa nila ang kapayapaang walang hanggan na ipinangako sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Amang nasa langit, liwanagan nawa ng iyong anak ang aming buhay, upang sa gayoy maalalayan kami sa aming paglalakbay, patungo sa iyong kaluwalhatian sa kalangitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo,
kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pangunahan mo kami lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos sa tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ng pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpuang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat.